Asahan na po natin, asahan na po natin na next week, pangalawang linggo ng impeachment trial, may mga adjustment na gagawin dyan. Okay? Ang magkabilang panig, ang taga-usig at depensa. Sa paano ang presentation ng dokumento, ebidensya, paano kukontrahin ng Defense Council ang mga ebidensya at testigo ng House Prosecution kasama ang private prosecutors. Ayan po yan. Pero hindi lang ho sila dapat mag-adjust para mas matindi yung laban at maayos na presentation ng magkabilang panig. Pati mga senador judge dapat mag-adjust din. Napansin ko at napansin din ng marami na sana yung mga parabang irrelevant o hindi naman ho kailangan, huwag nang itanong. Clarification okay lang. Pero yung mga isyong laging parang nagli-lecture, hindi ho maganda. Kahit na yung abogado na magkabilang panig, pag ang dating parang nagli-lecture, hindi maganda. Kasi trial yan. Impeachment trial, korte yan. So sa impeachment, so dapat walang lecture. Direct to the point ang issue. Direct to the point ang mga tanong. Ay meron pong mga politiko or senator judges dahil alam nilang maraming nanonood live sa radyo, television at mga social media. Kaya ho yung iba ay para bang nagmamagaling nagli-lecture. Huwag sanang kalimutan ng mga senador judge, sila ay pare-parehas lang na judge. Ayan ha. Ibig sabihin, may kanya-kanya sila dapat pananaw. At isa lang ang kanilang magiging boto. One vote only per senator judge. Ay yung iba kasi parang laging nangangaral, nagli-lecture, nagmamagaling, ang dating. Sayang yung oras doon. Actually, ang dapat gawin lang ng mga senator judge ay yung magtanong clarification. Kung meron kayong hindi nakuhang punto na pinapaliwanag, itanong lang ninyo. Pero yung magdebate, at makailam sa rules at kung ano-ano pa, ay mahirap yan. Senate President at presiding officer, alam nila yung rules, alam nila kung anong gagawin. Kaya dapat sumunod na lang. Makinig, mag-aral, magsuri ng lahat ng ebidensya, dokumento, testigo at lahat na sinasabi. Both presentation and defense counsel. Ganun po yun. Dapat. At ang mga mamamayan, ganun din. Pero siyempre, dahil mamamayan Pilipino complainant, kahit na anong sektor, kahit na anong kasarian at relihiyon, lahat tayo complainant. Dati ko na sinabi yan dahil pera ng bayan ang pinag-uusapan dito. Korupsyon at betrayal of public trust. Susunod lang tayo. Katulad ng ating ginagawa araw-araw. Kung ano yung mga nangyayari, binabalita lang natin, binibigyan ng opinion at analysis. Kung mayroong mga pagkukulang, binibigyan natin ng pansin. Pagka naman sumusobra, sinasabi rin natin huwag sobra. After all, sila naman ang magde-decide na mga senador judge. Pero ang mamamayang Pilipino ay hindi pwedeng pagbuwalan kung ano ang kanilang saloobin, nakikita, nararamdaman sa trial. Hindi naman sila masusunod, hindi naman kami masusunod, sila pa rin sa korte, impeachment court. Pero yung opinion, observation ng mamamayan, yan po ay malayang-malaya. Basta merong pinanguhugutan. Napakahirap kasing ma-identify na halimbawa ay anti-impeachment, pro-Duterte, parang ganun dating. O kaya ay pro-impeachment, anti-Duterte. Di ba? Hindi yun maiiwasan sa conforme kung ano yung mga topic at sinasabi. Ako, tayong lahat, makikinig lang tayo. Focus lang kung anong ginagawa nila. Sila ho kasi ang magdidesisyon. May karapatan na magsalita ang tao, i-pressure ang kahit sino base sa kanilang paniniwala. Pero hindi ibig sabihin yan, susundin kayo, sila pa rin ang masusunod. Kung anong diskarte ng prosecution team at private prosecutor, yun ang gagawin nila. Ano ang diskarte ng defense counsel, yan ay papakita nila. Yung mga senador judge, iba yun, napaka-sensitive nun. Dapat kasi sila neutral sa trial. Kung umabot ng 3 buwan, ang trial 3 buwan, na dapat silang neutral. Para pag nagpasya sila sa final decision, kapanipaniwala ang kanilang magiging desisyon at boto. Yun eh. Pero kung from day one,
at araw-araw nakikita natin kung ano ang kanilang mga galaw. Sira ang kredibilidad at boto nila pagdating ng final. Yun yung aking opinion at observation dyan. Kaya dapat maging maingat sila. Bawal munang interview, dahil sila Senator Judge. Gayahin nila ang mga justices ng Sandigan Bayan, justices ng Korte Suprema, mga justice ng Court of Appeals, at lahat ng mga judge sa mga lower court natin. Hindi sila nagpapa-interview. Hindi sila nagsasabi ng detalye ng merito ng kaso dahil sila mga judge. Dapat ganon din. Although ito ay political, legal issue. Pero nakataya ang pagkatao sa Senator Judge at sa mga judge conforme sa inyong attitude at mga sinasabi. Kaya dapat maging maingat. Diyan kayo magpakagaling sa impeachment trial. Marami kayong gustong itanong nyo yung lehitimo. Hindi yung tanong na leading. Yung tinatawag na leading question dahil mayroong pinapaboran. Huwag yun. Clarification mahalaga. Dahil lahat naman tao lang. Pwedeng nagkakamali ang prosecution, pwedeng nagkakamali ang depensa, ano lang. Pwedeng nagkamali, nagkulang ng paliwanag ang testigo. Hindi, clarification lang. Hindi pwedeng lecturan ang testigo. Hindi pwedeng turuan ang testigo. Hayaan ang testigong magsalita kung ano ang talagang kanyang nalalaman. Kung kaya niyang panindigan ang kanyang nalalaman, kaya niyang panindigan ang kanyang pagiging testigo. Yun eh. Pero pagka nilecturan, mag-iibang dating. So hindi naman tayo nakikialam kasi importante lang ho yan. Tayo naman mga mamamayang Pilipino, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo ay nakikinig lang at nag-obserba. Kaya lang kawawa rin yung ating ibang kababayan, lalo na po sa North America. Yung iba yung oras, yung gabi dito sa kanila. 2:00 ng madaling araw sa kanila, 3:00 ng madaling araw sa kanila. Dito saka pala nag-uumpisa ng trial, yun ang mahirap. Dito sa Pilipinas at ibang mga bansang kapitbahay natin, ayos na ayos. Maging sa Europe, Middle East at ASEAN. Kasi yung oras isipin mo, 2:00 ng hapon sa Pilipinas, sa Europe at saka Middle East, mga 7:00 lang yun o 8:00 na umaga. Di ba napakaganda ng oras sa kanila nun? Sa North America, America at Canada, madaling araw naman. Dito sa mga bansang kapitbahay natin, halos pare-pares lang. Kaya ayos na yes. Di ba? Yung oras. Sa New Zealand, Australia, ahit lang 2 hours. So yung 2:00 dito, sa kanila 4:00, kaya pa. Hanggang mag-dinner, hanggang bago sila matulog, pwede pa silang manood. Ayun ho. So yun lang talagang nasa may mga lugar na madaling araw ang oras sa kanila, yun ang napupuyat. Pero dahil napakalakas ng social media, pwede naman paggising mo kinabukasan, marireview nyo kung ano yung mga nangyari. Dahil kayo po may karapatan mag-monitor at mag-obserba dito sa ongoing trial na kinasasangkutan ng pangalawang Pangulo ng bansa.